Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Hala. Great si Lord, ang great natin, ang great sa lahat. Hindi po tayo. Good morning, everyone. Ayan. Kumusta naman po tayo? Kumusta po? Kunti lang yung mabuti Dapat pag kinukumusta po tayo, sagot natin, mas mabuti kaysa dati. Kumusta po tayo? Amen. Kasi dapat araw-araw tayo binabago ng Diyos. May nababago sa atin. Kasi minsan, pag tinatanong tayo, kumusta ka? Ito, ganun pa rin. Parang walang ginagawa si Lord sa buhay mo, no? Tama po ba? Sige po, bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Humingi tayo ng gabay ng Panginoon. Opo na lang po tayo kasi mahaba na yung pagtayo natin Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, sama naming banal, muli po kami po ay nagpapasalamat sa iyong napakasaganang biyaya sa amin po mga buhay. Salamat Lord dahil ginising mo kami at narito kami Panginoon. Hayaan mo Lord God na kami sama-sama na makikinig ng iyong mensahe Panginoon. Lord, ang mga salita mo po ay pinagpala mo na, Panginoon. Ang dalangin ko na ito po ay maging pagpapala sa bawat mga kapakinig. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat sa iyo, Panginoong Diyos, aming Ama. Lord, ang banal mong Espiritu ang siyang magsalita para sa amin, mangusap sa amin sa mga oras pong ito. Ang iyong lingkod ay itago mo sa iyong likuran upang ikaw lamang ang tanging makita at mahayag, Panginoon. Gamitin mo lamang akong sisidlang walang laman na maging daluyan ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Ikaw lamang maluwalhati at maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Muli, kumusta po? Hindi pa rin lahat, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord, nanginginig. Marami po bang ngayon lang naka-attend? Meron bang bago? Sino po ngayon lang naka-attend? So, Brother Jonathan lang na yung bago praise God. Hallelujah. Sige po. Basahin po natin yung talata po natin. That's a choice that leads to eternity. Yung talata po natin. Yan. Sabayan niyo po ako. May isang lalaking mayaman, nakadamit siya ng kulay ubi at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Meron dong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa trangkahan
ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong nahuhulog mula sa hapag-kainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Next po. 22, nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades, siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab na apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na busog na sa buong buhay mo tinanggap mo ang lubos, ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito sila na naghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na naghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid." Sinabi niya, "Kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama." Salina po. "Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila, nang gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pumunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay." Purihin po ang pagbabasa ng kanyang salita. Minsan po sa buhay po natin, meron po tayong mga desisyon, meron tayong mga pinipili sa buhay po natin. Na kung ano yung napili po natin, yun po yung nagiging natin. Halimbawa, pumili tayo ng kurso ng engineer, pinili natin yun yun ang pinili natin sa buhay po natin. At yun po yung naging naging trabaho natin. Gayon din naman sa spiritual po nating buhay. Meron po tayong, sa binasa po natin, makikita po natin na 2 klase ng tao. At 2 lugar lamang ang maaaring mapuntahan ng tao. At sa 2 ito, iisa lamang ang maaaring puntahan ng isang tao pag siya ay namatay. Hindi po tayo pwedeng magtawid-tawid na okay lang sa panahong ito kasi pwede namang tumawid doon. Naalala ko po yung tinanong ko yung lola ko dati. Kasi may narinig ko mga impyerno. Sabi ko, "Lola, ano ba yung ano ba yung impyerno?" Sabi niya, yung apoy daw yan na Pero ano naman yan? Pag nandun ka daw sa impyerno, pag sobrang init na init ka na, meron daw doong malamig na tubig naman, ililipat ka doon. Tapos, pag lamig na lamig ka naman daw, pag di mo na kaya, ililipat ka naman sa mainit. Sabi ko, parang baliwala lang sa akin yun. Kasi bata pa ako nun, maliit lang. Sabi ko, ganun pala yun. So, okay lang. Pero sa nabasa po natin, iba. Diba?
Makita po natin yung mayaman, di ba? Isa-isahin po natin yung ano niya. Sabi niya, isang mayamang lalaki nakasuot ng lila, isang lilang balabal o damit. Ito ay isinusuot ng mga prinsipe. So yung mga nagsusuot lamang pala nito yung kulay ubi ba yan, sabi? Kulay ubi o lilang damit o balabal. Ang tayo nakakapagsuot lamang nito ay mga prinsipe, maharlika, at napakayaman. Yung afford nilang bumili ng mga mamahaling bagay. Kaya po ba natin bumili? Tayo nga, okay lang, sapat na, no? Diba? O bigayin niya nga, mas lalong okay. Diba? Sabi dyan, makikita natin yung katangian ng isang mayamang lalaki, nasa kanya na lahat. Kaya niyang bumili ng anumang, kahit nagaano kamahal, kaya niyang bilhin. Ang sabi pa dyan, sagana siya sa pagkain araw-araw. Laging piyesta. Sa bahay siguro nila, no? Sa panahon natin ngayon, yung mga mayayaman, di natin makita ng ganun kasi lalo silang titipid. Mas gusto nilang, mas lalo pa silang yumaman. Pero dito talaga araw-araw piyesta. Nakita po natin, asal pa dyan, at pinong lino. Ang lino ay pangunahing ginawa ng flax na tumutubo sa pampang ng Nilo sa Ehipto. Ito ay malambot at puti. Diba? Ito ay napakamahal. Ganun din, napakamahal at tayo nakakapagsuot lamang nito ay mga prinsipe, maharlika, at yun yung napakayaman. Diba? Sa atin, paano tayo? Diba? Masabi din yan, diba? Namatay yung dalawa. Una si Lazaro namatay. Kapag namatay ang tao, iisang lugar lamang ang maaaring puntahan natin sa dalawang lugar. Isa lamang po. Papansinin po natin, namatay si Lazaro at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. At namatay din yung mayaman. Siguro, dahil napakayaman siya, bunga-bunga siguro papunta ng huling hantungan niya. Siguro mayroon pang pabanda. Ba, mayroon pang tawag dito, yung mga nagturutot, ganyan. Diba? Kasi napakayaman niya talaga. Kaya niyang gumastos. Pero titingnan po natin dito. Next po. Yan. That choice that leads to eternal death. Ang problema, ang sabi dyan, namatay ang mayaman, dinala sa Hades, diretso sa doon. So makikita po natin mga kapatid, next pa ba dyan? Ayan, leads to eternal suffering. Yung kanya napuntahan ay hindi katulad nung siya ay buhay pa. Diba? Dinala sa doon sa eternal suffering. Diba yung walang hanggang pagdurusa. Makita po natin yung verse, paano po kapatid yan. Sa Hades siya ay, haba. Ayan, sige, basahin ko na lang po. Sa Hades ay siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay tinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako. Diba yung sigaw ng mayaman, habang siya ay nasa Hades, yung lugar po ng mga patay na walang pananampalataya, naramdaman agad ni mayaman yung paghihirap kasi doon sa dinala. Mapapansin po natin na wala pong yung nakagisnan natin na tinuro sa atin, pinamana sa atin na purgatorio. Diba? Ang sabi ng iba, kasi may sa Reels, may mga mapapanood ka doon, sabi doon, yung mga pare tuturo, meron daw, pinipurge daw, yung parang yung katulad daw ng ginto na dinadalisay, ganun daw yun, parang, sabi ko parang hindi naman, ganun sinasabi ng Biblia. Kundi yung ating pananampalataya, yung habang tayo buhay pa, dinadalisay tayo ng Diyos habang tayo buhay pa. Kasi pag namatay ang tao, wala nang chance. Tandaan po natin mga kapatid, pag namatay po tayo, isa lang ang pupuntahan natin sa dalawang lugar na yan. Either sa heaven or sa hell. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Malinaw po sinasabi ng Biblia na namatay ang mayaman, diretso agad siya doon sa Hades. At natanaw niya si Amang Abraham at nagmamakaawa siya.
Amang Abraham, kahit na suguin mo si Lazaro, kahit yung dulo ng kanyang daliri, sauso sa tubig para palamigin na ang kanyang dila. Ganon katindi yung init na mararamdaman ng isang taong hiwalay sa Diyos. Kung titingnan po natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ilang degrees na ba yung init natin? 42? 44? At maaari pa daw tumaas ito. Diba? Ano na tayo? Reklamo na tayo. Hirap na tayo. Kami mga walang aircon, kawawa. Electric fan, hindi kaya ng init. Yung binubugan ng electric fan, mainit pa din. Yung iba, pumupunta na lang sa SM para magpalamig. Diba? So mga kapatid, alin po ang pipiliin po natin? Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo'y buhay pa. I-grab natin yung pagkakataon na yan. Kasi pag ang tao namatay na, wala nang second chance. Wala nang paraan para tayo mabago. Sabi dyan, ano pa ba? Yung pangalawa, kapatid. Doon hindi, sabi dyan, sa Mark chapter 9 verse 48. Doon ay hindi namamatay ang kanilang mga uod at hindi namamatay ang apoy. Di ba yung kumakain sa katawan mo, sa laman mo, yung mga uod, na kahit nasa init ka, yung mga uod hindi namamatay. At hindi lang yung kapatid, yung mararanasan natin kapag tayo hiwalay sa Diyos, kapag tayo walang pananampalataya sa Diyos, kapag tayo hindi sumusunod sa Diyos. Hindi lang yung init na nararamdaman natin, kundi yung ano natin ba, yung iniisip natin na hindi natin grinab yung pagkakataon na meron nangaral na salita ng Diyos, binaliwala po natin. Maaalala ng isang taong namatay na walang pananampalataya sa Panginoon na bakit hindi ako nakinig kay pastor, bakit hindi ako nakinig sa mga nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Kaya habang pagkakataon, nakakapakinig pa tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na pumasok, lumabas sa kabila. Ay, okay lang yan. Gawa lang naman ng tao yung salita ng Diyos eh. Tandaan po natin na ilang beses binanggit ni Jesus ang tungkol sa impyerno sa Gospel. Sa John, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Sa bibig mismo ni Jesus, lumabas yung tungkol sa impyerno. Sabi kanya, Di baling isa lang ang mata, mapunta ka ng langit, kaysa naman dalawang mata mo, pero mapunta ka ng impyerno. Diba? Alam kung bakit? Ayaw ni Jesus na isa man sa atin ay mapunta doon sa lugar na inihanda para kay Satanas at sa mga dyablo. Amen? Kita mo yan? Pastor, picture lang naman yan. Hindi totoo yan. Kasi maraming din naniniwala sa impyerno eh. Kung merong impyerno, merong langit. Kung merong langit, merong impyerno. Di ba? Ganun lang yun. Hindi sasabihin ni Jesus ang tungkol sa impyerno kung hindi yan totoo at kung nagbibiro lamang si Jesus. Ganon kahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Kapatid. Next po. Yan, the choice that leads to eternal death. Yan. Leads to eternal separation. Pansinin po natin, anong verse ba yun? Verse 26. Paki-flash po. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na naghahangad na po tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi po makakapunta riyan. At yung mga nariyan naman na naghahangad pumunta rito ay hindi makakaparin. Ano pong ibig sabihin yan? May second chance pa ba? Doon, hindi po tayo maaaring gumawa ng tulay para tumawid. Ang sinasabi ng Biblia sa ibang salin, yung mayaman, tumingala at nakita niya si Amang Abraham. Meron natin akong ipilas dyan na bangin eh. Ayan no. Pero dyan lang kasi yung nakita ng anak ko. Wala kasi yung makita na iba. Diba? Para lang mailarawan natin yung klaseng bangin.
Diba? Sabi kasi ng nilalarawan ng Bible, para yung mga narito ay hindi makaparian, kaya si Lazaro hindi makapunta doon. Para isawsaw yung kanyang daliri, para palamigin lamang yung dila ng mayaman. Walang pagkakataon na tsansa or ano pa mang bagay para tayo ay mabago muli o magkaroon tayo ng kaligtasan. Kapag ang tao namatay na, ang ihintayin na lang niya ay ang pangalawang paghuhukom. Hebrews 9:27. Minsan itinakda sa taong matay, ang pagkatapos ay paghuhukom. Wala ng purgatorio. Malinaw po yan, kapatid. Hindi po natin pwedeng pasinungalingan ang salita ng Panginoon. So napakahirap po ang isang tao na walang Diyos. Walang pananampalataya kay Kristo na kung saan siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Kaya sabi namin kahapon doon sa service ng patay, mga kapatid, wag natin sayangan yung pagkakataon na ibinigay sa atin habang tayo buhay. Kasi wala po nakakaalam sa araw po ng bukas. Sino po nakakaalam na buhay pa siya bukas? Sino nakakatiyak? Meron ba? Kung mayroon, mapalad ka, kapatid. Di mo na kailangan mo nang maglingkod ngayon, nasa ka na. Sunod na lang, sunod na araw na lang. Kasi alam mo naman kung ano darating na bukas. Huwag natin hintayin pa na uugod-ugod na tayo bago magligo sa Panginoon. Huwag natin hintayin pa na pipilay-pilay na tayo. Yung gusto natin magsimba, pero hindi natin kayang lumakad. Hindi tayo makaakyat sa church, pero gusto mo magsimba. Gusto mo makasama mga kapatid para mag-worship kay God. Huwag na natin hintayin na gusto natin magbasa ng salita ng Panginoon, pero sasabihin na lang natin, anak, pakibasa nga yung ganitong talata, makikinig na lang ako. Kasi hindi na natin kayang magbasa. Huwag natin hintayin na dumating yung panahon na yun, kapatid. Ito yung pagkakataon ngayon na binibigay ng Diyos sa atin. Mahirap po yung kalagayan ng isang tao na hiwalay sa Diyos. Mahirap ang kalagayan ng isang tao na walang relasyon sa Panginoon, na walang pananampalataya sa Panginoon. Marahil, kapatid, ikaw ay narito ngayon, hindi dahil naitulak ka, naisama, napilit ka. Mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kita ko si Nanay Norma, di ba, kahit na gano'n yung edad niya, andoon yung kanyang maalab na puso sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niya makapag-worship sa Panginoon. Gusto niya makasama kina nanay, kina ate. Tumasaw kahit na hirap siya. Aakyat siya dyan, meron pa siyang tungkod. E tayo, habang malakas pa tayo, punta tayo sa church, punta sa gawain ng Panginoon, magpagamit tayo. Amen? Asan na yung ano ko? Sabi dyan, upang ang mga nariyan ay di makaparito, ibig sabihin wala ka ng chance, wala nang paraan para maligtas po tayo, kapatid. Kapag namatay po ang tao, nahiwalay sa Diyos. Wala nang chance. Kaya habang buhay pa tayo, ayun ang chance po natin para lumapit sa Panginoon. Paggamit po tayo, mga kapatid. Huwag tayong Sunday Christian lang. Huwag tayong tumulad sa mga Hapon. Ano ba yung Hapon? Mga sakang. Yung kabila Kristiyano, yung kabila hindi. Pag Sunday Kristiyano ka, pag Monday to Saturday, tawag dito, worldly ka. Ang lakad mo ganyan ka, kapatid. Gusto mo ba yung ganung itsura mong lakad? Sakang. Diba? Hallelujah. Amen po ba? Saan po ba tayo dyan? Tayo po ba ay nakakatiyak na nandito tayo sa kanan? Or gusto natin dito sa mainit tapos ilalagay ka doon sa malamig para maibsan yung init. Ang sabi dyan, yung mga uod na hindi namamatay. Meron pa ako isang verse dyan. Meron po ba dyan, Brother AJ? Hindi ko ata na ilagay. Ang sabi dali po sa Matthew, Hindi ko na isama dyan. Sa Matthew chapter 16 verse 26, sabi dyan,
Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sabi diyan, ano mapapala ng isang tao? Kahit mapunta pa sa kanya yung buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Sabi niya, ano ang maibabayad ng isang tao para maibalik yung kanyang buhay sa Panginoon? Wala na anumang kayamanan sa mundong ito ang maaaring maibayad para sa kaligtasan mo, kaibigan, kapatid. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Kaya mayroong nagsakripisyo para sa iyo at sa akin. Dahil ayaw ng God na isa man sa atin ay mapunta roon sa lugar na kung saan inihanda lamang kay Satanas at sa mga diablo. The choice that leads to eternal life. Di ba? Ito yung maganda. Si Lazaro, ano bang mayroon doon sa piling na Abraham, di ba? Kapag namatay ang isang tao. Next po. Yan. Leads to a place, the place of rest. Di ba? Verse 22. Ito na lang ako. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Yan lang po tayo sa may ba? Yung dukha na mamatay siya, dinala siya sa piling ni Abraham. Di ba? At sabi diyan, siya ay inaaliw or namamahinga sa piling ni Abraham. Di ba? Napakasarap siguro sa buhay, sa atin, di ba? Kapag tayo mayroong pananampalataya sa Panginoon, tayo sumusunod sa Panginoon, kapag tayo nawala sa mundong ito. Kasi lahat naman tayo may katapusan ng buhay po natin. At ang gusto ni God, pag nawala man tayo sa mundong ito, doon tayo sa piling ni Abraham at inaaliw po tayo. Namamahinga tayo sa piling ni Abraham. Habang inihintay po natin yung pangalawang kamatayan. Amen? Next po, last. Ayan. Leads to a place of comfort. Diba yung 25, yung inaaliw siya ni Abraham. Diba? Sabi diyan sa verse po, yung may guhit. Sa ngayon siya ay inaaliw at ikaw naman ay lubhang nagdurusa. Diba? Saan po pipiliin natin, kapatid? Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At ayaw niya matulad tayo sa isang mayaman. Amen? Ba, ang haba ng mensahe ko, di ba? Kasi meron pa akong ipiplaying awitin. Maiksi lang din yon. Kapatid, kaibigan, mahalaga ang buhay mo sa Diyos kaysa sa anumang yaman sa mundong ito. Kaya habang may pagkakataon, piliin mong maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Wala nang second chance sa kabilang buhay. Yan po. Tandaan din po natin na dahil hindi basihan ng anumang usukatan sa buhay natin ng tao, ang kaligtasan po ng isang tao. Hindi batayan kung ano yung katayuan mo sa buhay. Ikaw ba'y napakayaman, marangya, pista, araw-araw lagi sa bahay mo? At itong pulubi ay walang makain, walang anumang bagay. Mayaman man tayo, mahirap, hindi batayan o sukatan ng kaligtasan po ng isang tao. Ang tanging batayan ay kung meron tayong relasyon sa Diyos. Amen? Praise God. Palapakan po natin ng Panginoon. Yun lang po yung mensahe po natin. Kasi meron pa tayong dedication. May piplay lang po isang awitin. Maiksi lang din po yan. Maaga pa naman. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan?
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Tingnan ninyo ngayon ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Purihin pong Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sama naming banal, maraming salamat po Panginoon. Lord, sa mga salita mo na aming pong napakinggan. Dalangin ko po Ama, na ito po'y patuloy na mangusap sa aming mga puso, magbigay ng gabay, kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo mga kapatid kong itong narito, Lord God. Dalangin ko na patuloy po kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. At dalangin ko rin, Ama, na patuloy mo silang pakaingatan at gabayan. Dalangin ko rin po, Ama, na patuloy mo pa silang palalimin sa pagkakilala sa iyo at pag-alabin mo ang kanilang mga puso sa paglilingkod sa iyo, Amang Banal. Lord God, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah.
been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.